Napabuntong hininga si Mayumi habang inuunat ang kanyang paa matapos mag-type sa kanyang computer. Si Mayumi ay isang manggagawa sa opisina na nagsimulang magtrabaho sa AV company mula noong nakaraang 2 buwan. Kahit baguhan pa lang siya, nagsusumika pa rin si Mayumi para sa kanyang pinakamamahal na alagang aso. Ay, kakapagod naman dito. Reklamo ni Mayumi habang patuloy na inuunat ang kanyang katawan at bigla siya napatingin sa mga files sa ibabaw ng desk niya. 3 pa at makakauwi na ako, sabi ni Mayumi habang inuudyok ang sarili. Pero kailangan ko muna ng kape. Pagkatapos ay bumaba si Mayumi sa maliit na cafeteria kung saan naroon ang iba pa niyang mga katrabaho na kumakain at makikipag-usap sa isa't isa. Yo, Yumi! Sigaw ni Abby. Si Abby ay isa sa mga kaibigan at katrabaho ni Mayumi. Kumaway si Mayumi sa kaibigan bago lumapit ito sa kanila. Hi Yumi! Kamusta? Tanong ni Giselle habang kumakain ng sandwich. Okay lang ako, salamat. May 3 files pa ako na dapat tapusin. Tapos pwede na ako makauwi ng maaga. Sabi ni Mayumi habang nakangiti. Pagkatapos ay ibinigay ni Abby ang isang plato na may laman na pagkain kay Mayumi. Eto Yumi oh, ang hilig mong magtrabaho ng gusto. Kung minsan nakakalimutan mo ng kumain. Natutuwa akong sandali kang tumigil at pumunta dito. Halika, samahan mo kaming kumain dito. Kinuhanan na kita ng pagkain mo. Sumabay ka na sa amin. Sabi ni Abby habang naka-side glance kay Giselle na nagpalabas ng nagrereklamong ingay. Ay, salamat Abby. Sabi ni Mayumi sabay upo sa tabi ni Abby. So guys, narinig niyo na ba yung balita? Paniwala ni Andrew habang patuloy na pinapaikot-ikot ang spaghetti gamit ang kanyang tinidor. Anong balita? At pwede bang tigilan mo na yung paglalaro sa iyong pagkain? Sabi ni Abby at agad namang napangiti si Andrew. May narinig akong bulong-bulungan na ang presidente at may-ari ng kumpanyang ito ay nagbabalak na bumisita. Sabi ng iba, wala pang nakakakita sa mukha ng presidente simula nang magsimula yung kumpanyang ito. Dahil ang vice president ang namamahala sa kumpanya. Ito talaga yung unang pagkakataon na makikita natin yung presidente. Sabi ni Andrew bago niya kainin ang kanyang spaghetti. Totoo naman, hindi ko pa nakikita yung presidente at nagsimula akong magtrabaho nung nagsisimula pa ang kumpanyang ito. Hindi ko man lang nakita yung mukha niya. Laging busy presidente lang yung dumadating. Sabi ni Giselle habang nakasandal sa kamay niya. I wonder kung gwapo siya. Bulong ni Giselle na nagresulta sa pagkatanggap niya ng isang sampal sa ulo ni Abby. Kung ano-ano talaga yung iniisip mo, sa halip na isipin ang mga gwapo sa lahat ng oras, bakit hindi mo subukang isipin yung hindi mo pa natapos na trabaho? Palagi ka na lang distracted. Kung hindi dahil sa akin, ulan ka na ng trabaho. Sabi ni Abby at napabuntong hininga si Giselle bago itinapon ang sarili kay Abby. Okay lang kasi nandito ka. Nandito ka para palalahanan ako lagi. Nagpakawala ng ingay na naiinis si Abby sa sinabi ni Giselle. Hindi napigilan ni Mayumi na matawa sa mga kaibigan. Okay guys, tama na. Balik na tayo sa trabaho at umasa tayo na totoong chismis. Curious din ako sa itsura ng presidente, alam niyo. At nagsitayo ng lahat upang bumalik sa kani-kanilang mga trabaho. Lumipas ang ilang oras at napabuntong hininga si Mayumi habang inilalapag ang huling file sa mesa at simulang imasahe ang kanyang mga daliri. Sa wakas, tapos na. Yoo, Yumi! Nagulat si Mayumi. Diyos ko naman, Andrew. Matuto kang kumatok. Reklamo ni Mayumi sa biglang pagsulpot ni Andrew sa loob ng kanyang opisina. Sorry na. Anyway, I see na tapos ka na sa work mo. Komento ni Andrew habang nakatingin sa mga natapos na files ni Mayumi. At, ano gusto mong gawin ko? Sabi ni Mayumi habang nakataas ang kilay. Gusto mo na lang ako yung gagawa sa'yo, di ba? Tahimik na tumango si Andrew habang nahihiyang umiwas ng tingin. Yeah. Sabi ni Andrew habang nauutal at napabuntong hininga si Mayumi. Fine.
Natapos na naman ako ng maaga kaya matutulungan na kita. Akin na yan. At kinuha ni Mayumi ang file na hawak ni Andrew. Naku, salamat talaga. Sagot ni Andrew. Salamat talaga, Yumi ha. I owe you one. Sabi ni Andrew habang pinagdikit ang mga palad na parang nagdarasal at nakayuko kay Mayumi. Walang problema, Andrew. Tinulungan mo ako makuha ang trabahong to. At minsan, ginagawa mo rin yung trabaho ko para sa akin. Ito na yung pinakamaliit na magagawa ko para mabayaran ka. Sabi ni Mayumi habang nakangiti sa lalaking gumanti rin ng ngiti. Okay, salamat ulit. Sorry, emergency kasi sa bahay. May kinain na naman akong ano yung aso ko. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya kaya kailangan ko na talagang umalis. Sabi ni Andrew na baka sa mukha ang panic dahil sa kaba. Okay lang, sige na, pwede ka na pumunta doon. Tatapusin ko na yung trabaho mo. Huwag ka na mag-alala. Nagpasalamat ulit si Andrew sa dalaga bago ito tuluyang umalis. Tiningnan ni Mayumi ang mga files at siniyasat ito at agad na nagsimulang magtrabaho. Hindi niya iniisip na magtrabaho pa pero para ito sa kanyang kaibigan. Bandang 9:00 ng gabi, sa wakas ay natapos si Mayumi at nunat niya ang kanyang mga braso bago niya isara ang kanyang computer, kinuha ang kanyang coat at isinuot ito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa opisina ni Andrew at inilagay sa mesa nito ang mga files na natapos niya bago tuluyang lumabas ng opisina. Nagulat siya nang sinalubong siya ni Abby nang makalabas siya. Diyos ko naman, Abby, nagulat naman ako sa iyo eh. Sorry, tara na, umuwi na tayo. Tumango si Mayumi habang sinusundan si Abby sa istasyon ng tren. Hinintay mo ba ako? Siyempre naman no. Nakatira tayo sa isang lugar at ayokong umuwi ka ng ganitong kagabi habang mag-isa ka lang. Baka mamaya may mangyaring masama pa sa'yo. Napangiti si Mayumi sa pagiging maalalahanin ng kaibigan. Nandito na tayo. Pumasok ang dalawa sa loob ng tren habang naghihintay hanggang makapasok ang lahat ng pasahero. Umandar na ang tren at tahimik na nakaupo ang dalawa. Dahil medyo pagod silang dalawa, tuluyang nakatulog si Abby habang nakikinig ng music gamit ng kanyang headphones at malapit na ring makatulog si Mayumi. Ngunit agad siyang nagising nang makita ang matandang lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Dahan-dahang inayos ni Mayumi ang posisyon ni Abby para maging komportable ang kaibigan habang nagpapahinga at matapos masiguradong okay na si Abby, ay tumayo si Mayumi. Excuse me po, sir. Tahimik na bulong ni Mayumi habang tinatapik ang likod ng matanda at napatingin ito sa kanya. Oh yes, pwede ba kitang tulungan, iha? Napangiti na lang si Mayumi. Hindi naman po. Gusto ko lang pong sabihin na pwede po kayo umupo sa aking upuan. Napangiti ang matanda sa kabaitan ng dalaga. Ah, ganun ba? Salamat sa iyong kabaitan, iha. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Tumango si Mayumi at umupo na ang matanda sa kanyang upuan. Naging mapayapa ang buong biyahe. Paminsan-minsan ay parang natutumba na si Mayumi sa pagod pero pinilit niyang gisingin ang sarili dahil ayaw niyang mapahiya kung sakaling bigla na lang siyang matumba at para mabantay na rin niya ang kanyang natutulog na kaibigan. Nang dumating na sila sa kanilang destinasyon, agad na ginising na Mayumi si Abby. Abby, gising na, dito na tayo. Nagising si Abby at tinulungan niya ang kanyang kaibigan na tumayo. Lalabas na sana sila ng tren nang huminto sila dahil sa boses ng isang matandang lalaki. Iha, maraming salamat ulit sa pagbibigay ng iyong upuan sa akin. Sabi ng matanda habang nakangiti. Walang anuman po. Kung okay lang sa'yo, nais ko sanang malaman ang pangalan mo, iha. Hindi naman nagdududa si Mayumi sa matanda, ngunit ipinakilala niya ang sarili gamit ang kanyang palayaw. Pwede niyo po akong tawaging Yumi. Aalis na po kami. Paalam po, mag-ingat po kayo. Tumango ang matanda kay Mayumi at ngumiti rin ito. Ngumiti naman pabalik si Mayumi bago sila tuluyang lumabas ng tren. Sino yun? Kakilala mo? Tanong ni Abby sa kanyang kaibigan. Hindi naman. Ibinigay ko lang naman sa kanya yung aking upuan kanina. Pero huwag kang mag-alala. Wala naman siyang ginawang masama. Tumango si Abby sa kaibigan at sila'y tuluyan ng umuwi sa kanilang tahanan. Nang sumunod na araw, nagsuot si Mayumi ng kanyang pinaka-presentableng damit
Dahil pinadalan siya ng mensahe ng kanyang mga kaibigan na malaki ang tsansa na bibisita ang presidente sa araw na iyon. Tiningnan ni Mayumi ang kanyang sarili sa salamin at napagdesisyonan na presentable naman siyang tingnan bago siya umalis sa kanyang tahanan. Nang dumating si Mayumi sa opisina kasama si Abby, agad silang pumunta sa kani-kanyang opisina at nagsimula ng magtrabaho. Hanggang sa biglang may pagtawag sa kanila na magpunta sa meeting room. Inayos ni Mayumi ang kanyang itsura sa salamin dahil posible na makikita na niyang presidente bago siya lumabas sa kanyang opisina. "Nininervous ako," sabi ni Giselle habang niyayakap nito ang kanyang sarili. "Huwag kang mag-alala. Sigurado naman ako mabait yung presidente natin." Tumango si Giselle at ang lahat ng empleyado ay pumasok na sa meeting room. Ang bawat isa ay tumayo sa gilid habang tinitingnan nila ang isang upuan na hindi nakaharap sa kanila. Tumagdag ang kanilang nerbiyos habang tumitingin sa upuan. Sa inyong lahat, maraming salamat sa pagpunta. Ngayon ay ipakikilala ko na ang presidente ng kumpanyang ito. Nais kong makilala nyo, si Sir Abel Valenzuela. Mr. President. Ang lahat ay pumalakpak at naghiyawan nang hinarap na sila ng taong nakaupo sa upuan. Ngunit gustuhin man ni Mayumi na pumalakpak din, hindi siya makagalaw ang makapagsalita dahil sa harap niya ay ang matandang lalaki na nakasama niya sa tren na presidente pala ng kanilang kumpanya. Nagpasalamat si Mayumi sa Diyos dahil hindi niya napahiya ang kanyang sarili. "Maraming salamat sa lahat. I am very thankful for everyone's hard work to make this company better. Ipagpaumanhin niyo na hindi niyo ako nakita dahil sa mga may kailangan pa akong asikasuhin. Ngunit naririto na ako. Ako ang inyong presidente at handa akong tumulong kung ano man ang kailangan niyo." Sinabi ng matanda at naghihiyawan ulit ang mga empleyado habang si Mayumi ay tahimik pa din. Agad na napansin ng presidente si Mayumi at agad na tinawag ang kanyang atensyon. "Yumi, ikaw ba yan?" Tanong ng presidente nang makita niya ang itsura ng dalaga. Wala ibang nasabi si Mayumi kundi, "Sir." Agad na humalakhak ng malakas si Abel. "Oo nga naman, kay liit ng mundo. Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit, iha." Nagtinginan ang mga empleyado sa dalawa. "Kilala mo ang presidente bago dito?" Tanong ni Abby sa kanyang kaibigan. "Hindi mo ba naalala? Siya yung kasama natin kahapon sa tren. Yung binigyan ko ng upuan." Bulong ni Mayumi sa kanyang kaibigan. "Posible, dahil inaantok na ako kahapon, kahit di ko na matandaan yung itsura. Ngunit mabuti naman at nakilala mo na yung presidente." Bulong pabalik ni Abby sa kanyang kaibigan. "Alam nyo, aking mga minamahal na empleyado, si Yumi ay isang napakabait na bata. Tinulungan ako ni Yumi kahapon sa tren at ibinigay niya sa akin ang kanyang upuan. Maraming salamat talaga sa iyong kabutihan, iha. Pasensya na, masakit na rin talaga kasi ang aking likod." "Walang anuman po, President Valenzuela. Nagagalak po akong makita at makilala kayo ulit," sabi ni Mayumi at yumuko siya upang bumati. Inilagay ni Abel ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba habang nag-iisip. Isip ng matanda. "Dahil sa iyong nagawang kabutihan, ay nais kong bigyan ka ng gantimpala, Miss Yumi. Bibigyan kita ng oportunidad na maging manager ng kumpanyang ito bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Nais mo bang tanggapin ang posisyong ito?" Biglang sabi ng presidente na labis na ikinagulat ng lahat sa loob ng meeting na iyon. Lalong-lalo na si Mayumi. "Po?" Nauutal na tanong ni Mayumi. "I said what I said, iha. Gusto mo bang tanggapin ang alokong posisyon? Kayo ba, aking mga minamahal na empleyado, ayos lang ba sa inyo na maging manager niyo si Miss Yumi?" Tanong ni Mr. Abel sa kanyang mga empleyado at agad na sumang-ayon ng lahat. Kaya't namula ang pisngi ni Mayumi. Hindi po ako sigurado." "Ho, Yumi, ano pang inaarte mo? Kunin mo na dali!" Sigaw ni Andrew sa kaibigan at agad na tumango ng mabilis si Giselle upang ipakitang pagsang-ayon dito. "Perpekto ka para sa trabaho. Yumi, kunin mo na!" Udyok ng lahat
at napabuntong hininga si Mayumi bago sinabi ang mga katagang, "Salamat po. Tinatanggap ko po yung posisyong ito." Naghiyawan ng lahat at ngumiti naman si Mr. Abel sa naging desisyon ng dalaga. Agad na tumingin si Mayumi sa kanyang kaibigan sa kanyang tabi at nagulat siya nang makitang si Abby ay nakatingin nga sa kanya at nakangiti rin. "Resulta to ng iyong kabutihan. You deserve it, Mayumi. Go for it." Tumango si Mayumi at ngumiti din.